Nagbitiw na sa puwesto ang ilang cabinet secretaries ng kasalukuyang administrasyon matapos itong ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama sa nagpasa ng kanilang resignation ay sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, DOTR Secretary Vince Dizon, DBM Secretary Amena Pangandaman, Finance Secretary Ralph Recto, DILG Secretary John Vic Remulla, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon sa inilabas na pahayag ng Malacanang, layon ng utos ng Pangulo na mas maging focus at maging maganda ang performance ng Administrasyong Marcos. Sa kabila nito, tiniyak ni Marcos na hindi maaantala ang gampanin at serbisyo ng pamahalaan kasabay ng naturang pagbabago ng mga opisyal sa gabinete. Sumulat naman itong umaga ng Huwebes si Senate President Francis Escudero sa Kamara hinggil sa pagtanggap nito bilang prosecution panel at pag-convene bilang impeachment court alinsunod sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Narito ang ulat. Sa pagbabalik sesyon ng Senado sa June 2 ay kinumpirma ni Senate President Francis Cheese Escudero na handa nilang tanggapin ang prosecution panel para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa ganap na alas 4 ng hapon ng naturang petsa. Dito babasahin sa plenaryo ng Senado ang charges laban sa Vice-Presidente. Kinabukasan nito, June 3 ng alas 9 ng umaga ay nakatakda namang mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Matatandaang nitong nagdaang Pebrero nakahabol sa deadline ng filing of complaint ang nasa 215 congressman sa pag-file ng ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang bilang na ito ay humigit sa sapat na at least 1/3 number of votes mula sa House na kailangan para automatic na may diretso ang complaint sa Senado. Laman ng naturang reklamo ang mga irregularidad na nasilip ng mga mambabata sa naganap na budget hearing ng Kamara hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds at state resources sa tanggapang hawak ng bise gaya ng Department of Education at Office of the Vice President. Kaugnay din ito ang pagkakadiskubre ng ilang mga kahina-hinalang mga pangalan ng mga sikat na pagkain bilang fund recipients ng liquidation document ng OVP. Kabilang dito ang naging kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos na kalaunay kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na hindi registered name. Samantala bukod kay VP Sara ay kasalukuyan ding hawak ngayon ng International Criminal Court ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakdang humarap sa paglilitis sa September para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Anyong, tuturuan na ng Korean language ang mga pulis na nakatalaga sa Tourist Protection Desk, bunsod ng inisyatibo ng Pilipinas at South Korea na layong paigtingin ang seguridad para sa mga turista. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Pinahayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na tuturuan ng basic Korean language ang mga pulis na itatalaga sa mga tourist protection desks. Layunin ng mga hakbang na ito na mapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng mga pulis at mga South Korean tourist. Ang plano ay bunga ng pagpupulong ng mga opisyal ng Pilipinas at mga diplomat ng South Korea. Ayon naman kay Undersecretary Gilbert Cruz ng PAOK, bukas ang mga South Korean officials na magsanay sa mga pulis. Dito ay giniit din ni Cruz na ang paglutas ng krimen ay hindi lamang trabaho ng pulisya kundi ng buong komunidad. Kung kaya't kinikilala ng PAOK ang mahalagang papel ng mga banyagang residente sa pagtutulungan para sa seguridad. Kung kaya't tutugunan nila ang pagsugpo sa mga kasong ito. Bagamat walang tiyak na bilang ng krimen ang ibinahagi na banggit na may mga kaso ng pagnanakaw, scam at homicide. Kung saan kanilang binunyag na hindi lahat ng krimen ay gawa ng Pilipino. May mga banyaga ring sangkot rito. Bahagi nito na pagkasunduan na dapat may presensya ng pulis sa mga lugar na madalas dayuhin ng mga Koreano upang mapigilan ang krimen. Ayon sa ahensya, magkakaroon ng isa pang pagpupulong ang mga opisyal ng Pilipinas at South Korea upang ipatupad ang plano sa Maynila at Angeles City.
Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, nasurpresa ang 11 chopper ng pampasaherong jeep sa may EDSA Corner Top, Pasay City sa naganap na operasyon ng MMDA Special Operations Group Strike Force nitong gabi ng Miyerkules. Ang pag-issue ng citation ticket ay kaugnay ng operasyon laban sa mga iligal na nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero sa naturang kalsada. Bukod dito ay una nang nagsagawa ng operasyon ng grupo noong kinaumagahan sa Libertad upang huliin ang mga illegal terminal sa lugar. Tumanggap ang DSWD ng 4 na bagong mobile coaster clinics at isang mobile water station bilang donasyon mula sa isang pribadong sektor sa ilalim ng Love for All program. Ang mga mobile clinics ay itatalaga sa mga rehiyon ng NCR, Central Luzon, Eastern Visayas at Davao, habang ang water station ay mapupunta sa Bicol Region. Inaasahan ng ahensya na mas mapapalawak pa ang kanilang serbisyong medikal at pangkalinisan para sa mga mahihirap at nasa laylayan ng lipunan sa tulong ng mga bagong kagamitan. Susunod sa News Force. Filipino actors Dolly De Leon at John Briones kabilang sa cast ng Avatar: The Last Airbender. DOJ iyakat suportado ng PSC sa pagsulong ng kampanya kontra human trafficking. US President Trump nilinaw ang umano'y pekeng impormasyon ukol sa white genocide sa South Africa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.